Magandang umaga, Pilipinas! DZRH, magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Bilis ng araw, ano ha? Midweek na tayo ngayon, ha? Miyerkules sa ika-22 ng Oktubre 2025. Sa ulo ng ating mga balita, kaso ng missing sa Mungero submitted for resolution na ayon sa Department of Justice. Digitalization sa Office of the Ombudsman isinusulong para sa mas mabilis na pag-usad ng mga kaso. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, tapos na ang maliligayang araw ng mga naniningil ng parking fees sa Ombudsman. Senator Bongo pumalag sa isinampang plunder case laban sa kanya ni dating Senador Trillanes. Tinawag na diversionary tactics at recycled issue. Malacanang, itanangging nag-resign si Secretary Ralph Recto bilang kalihim ng Department of Finance. 2x2 ni Nakatunying at Jerry Baha itananghal na Best AM Radio Program. Aba, may kinilala din palang Best AM Radio Male Personality. Yung abang lingkod ng Alta Icon Awards. Kaya naman pinababasa nyo pa talaga sa akin. Bus driver na binugbog ng SUV driver sa Mile Road Rage sa Silang Cavite pumayag na makipag-areglo. LPA naman o sama ng panahon sa Batanes, may medium chance na maging bagyong Salome. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, isang low pressure area o sama ng panahon ang binabantayan ngayon ng Pag-asa sa bahagyan ng Batanes. Ito ay may medium chance. Malaki ang posibilidad na ma-develop bilang tropical depression sa susunod na 24 oras. Ang LPA na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 360 kilometro north-northeast ng Itbayat, Batanes. At least medyo mataas na. Ayon kay Charmaine Barilla ng Pag-asa, kung lalakas ang LPA at magiging bagyong Salome, maaaring maglabas ng signal number 1 sa Batanes habang kumikilos ito ng pa-southwest at direktang dumaan sa Batanes bago magtungo ng Ilocos Norte. Ayon kay Barilla, 3 weather systems naman ang nakakaapekto ngayon sa bansa. Ang northeasterly wind flow, ang easterlies at intertropical convergence zone. Ang ITCC ang siyang magpapaulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, kabilang ng Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soxargen, Barm at Davao Region. Samantala, apektado naman ang easterlies ang Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Aurora, gayon din ang Quezon, habang ang northeastern wind flow naman ang siyang magpapaulan sa Batanes. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Diyos marhay nga sa ating mga kababayan dyan sa Bicol. Bahagyan tumaas ang bilang ng kaso ng influenza-like illness sa ilang pribadong ospital. Ayon kay Private Hospital Association of the Philippines President Rene De Grano, tinatayang nasa 5% hanggang 10% lang naman ang nakikitang pagtaas ng mga ILI cases. Ngunit paglilinaw ni De Grano, normal lamang ito lalo ngayong third quarter hanggang fourth quarter ng taon. Iginit naman ng De Grano na nanatiling hamon ang hamon para sa mga individual ang magpakonsulta, ngunit hindi kasi sila nagpapa-admit. Ganito po talaga sa third quarter, last quarter, ang mataas yung mga viral illnesses na yan. Ganun, halos sa tingin nila ay halos pareho lang ng dati. Hindi naman talaga ganun pataas. Kasi usually naman po, kasi itong mga ganyang viral illnesses na yan, magpukonsulta minsan and then ayaw naman magpa-admit. Minsan po, siyempre, pag ganun hindi naman nagpapa-admit, uuwi lang, minsan dito nare-report ng mga... Iyon ang problema. Kaya hindi na-account na mabuti.
Iginit naman ni San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora, sa ngayon, hindi pa kailangan ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa Metro Manila. Ito ay sa kabila ng bahagyang pagtaas ng kaso ng flu-like illnesses nitong mga nakarang araw. Ayon kay Mayor Zamora, handa naman ang pamahalaan lokal ng San Juan at iba pang mga LGU na muling gawing mandatory ang pagsusuot ng face mask sakaling ipag-utos na ito ng Department of Health. Pagtitiyak pa ng alkalde, meron na silang protocol bilang paghanda sa potensyal na pagsipa ng flu-like illnesses. Partikular na sa mga inaasahang pagdagsa ng publiko sa mga matataong lugar gaya nga po ng gaganaping observance ng undas. So, sa ngayon, sabi ho ni Mayor Zamora, nothing to worry yet. Hindi pa kailangan. Dako nga muna tayo sa mga ulat mula sa lalawigan. Construction ng Old Market sa Buluan, Maguindanao del Sur nalagay sa alanganin dahil sa nagsulputang landowners. Dumami yung biglang may-ari, ano ha? Detalye ng balita mula kay June Di Makuta, Aris 19. Assalamualaikum, Brother June. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Nalagay sa alanganin ang disinsanay hakbang ng Buluan LGU sa pag-construct ng Buluan, Maguindanao del Sur Public Market para gawing 2-story building. Sa pinatawag na press conference sa ginanap na first 100 days municipal address ni Buluan Municipal Mayor Dato Ibrahim Joe Mangudadatu, na binigyang daan naman ng sangguniang bayan sa pamamagitan ng pagsuspinde ng kanilang regular session led by Presiding Chairman Honorable Vice Mayor Dato King Jeser Mangudadatu. Dito inihayag ni Mayor Chong ang plano na sana nilang i-construct ang nasabing Old Market sa makabagong uri ng public market building noong panahon pa ni former Mayor Baby Dats Mangudadatu. Subalit bigla man nung nagsulputan itong mga claimants ang portion ng lupang kinatatayuan ng public market ng Buluan. Ang katanungan ngayon kaugnay sa issue ay kung nasa private property ba o nasa public property ang kinatatayuan ng nasabing Old Market. Sa pahayag ni Mayor Dato Ibrahim Joe Mangudadatu, sa kanyang pagkakalam ang lupa ay donated ng Pamilya Paglas. Noong panahon na hindi pa umano stable ang peace and order sa bayan ng Buluan, wala umanong lumulutang ng mga claimants. Ngayon na lamang umano ito na nagsulputan ng mga pamilyang claimants na ito na kontrolado na ang peace and order sa bayan ng Buluan simula 2007 sa unang termino ni Mayor Ibrahim Jong Mangudadatu. Sa pahayag naman mula kay Buluan Municipal Assessor's Office Rohola Duruin, kaysa umano sila sa layuning ito ng LGU Buluan na maipatupad ang batas kaugnay sa development plan na ito para sa kanilang public market at ginagawa na umano nila ang mga hakbang upang madetermina kung legal ba at may record sa BIR ang mga lot numbers. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June, maraming salamat. Samantala, pulmar nang inulunsad ng Department of Health ang Trangkaso Bye-Bye Campaign. Dahil ang kampanya na maturuan ng publiko ng wastong paraan at maiwasan ang mga trangkaso o yung mga flu. Kabilang narito ang proper hygiene, palagi ang paghuhugas ng kamay, pagkakaroon ng sapat na pahinga at pagkain ng masusustansyang pagkain. Dapat pag maghuhugas kayo ng kamay, gamit talaga Shield Bath Soap, ha? Una nang nilinaw ng Department of Health na bagamat walang flu outbreak sa bansa, nananatili naman ang flu season na karaniwang nararanasan sa panahon ng tagulan. Pinakilos na sa pinakuling datos naman ng hensya, umaambot na ng 6,457 ang kaso ng influenza-like illnesses mula September 28 hanggang October 11 ng 2025. Mas mababa ito ng 25% sa mga kasong naitala sa kaparehong panahon noong 2024 o last year. Maaaring maging sanhi ng sakit ng severe pneumonia ang influenza A strain. Babala ng infectious disease expert na si Dr. Rogin Sulante, kailangan mag-ingat sa influenza A strain, partikular na ang mga vulnerable group gaya ng mga senior citizen at saka yung may mga chronic illnesses. Paliwanag ni Dr. Sulante, ang naturang strain ay maaaring mauwi sa severe pneumonia, magdulot ng komplikasyon at maaaring ikamatay ng pasyente. Iginit pa ng health expert na nasa 50 hanggang 80% ang tsansa na masawi ang isang vulnerable patient na tatamaan ng naturang strain. Samantala, sinabi naman ni Dr. Sulante na sa ngayon, hindi pa kinakailangan gawing mandatory ang pagsusuot ng face mask. Sa kabila ng tumataas na flu cases dahil normal lamang anya ang ganitong sitwasyon kapag flu season.
Pero sabi po ni Governor Helen Tan sa lalawigan ng Quezon, better safe than sorry. Pinatawad daw mano ng driver ng pampaserong bus ang nambugbog sa kanya na SUV driver sa Silang Cavite na nag-viral naman online. Ayon kay Philippine National Police spokesperson General Randolph Tuanyo, nagpaareglo na kaagad ang 52 anyos na biktima. Nabatid na ang babaeng kita rin sa viral video ang siya palang nagmamaneho ng Hilux pick-up nang mangyari ang naturang insidente. Nagalit umano ang kasama nitong lalaki na nakunang nambubugbog nang babain sila na matandang bus driver at saka pinagmumura ang babae. Bagamat nagkaayos na ang dalawang panig, nakikipag-ugnayan pa rin ang pulisya sa Land Transportation Office kung may iba pang posibleng violation ang driver ng Hilux. Ayan pala yun. Ayon din po sa hepe ng Silang, nasettle naman po kinabukasan yung kaso at nag-execute po na affidavit of no interest to file criminal charges yung po driver ng bus. Pero may kasunduan po sila na yung kanyang medical treatment at yung kanyang moral damages amounting to 40,000 po ay babayaran. Kasama rin po yung pag-repair nung nasira doon sa bus maaabot po ng 18,000. Magandang umaga, Pilipinas! Suspect naman sa pagpatay sa sariling ama, arestado sa Mati City sa Davao Oriental. Ano ba yan? Ano to? Addict na naman. Sus ko. Ay, Diyos me. Tumitindi problema natin sa drug addiction. Ano ha? Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. Jun, may buntag. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Arestado ang isang lalaki matapos patayin sa pananaga ang sariling ama sa barangay Sain sa Mati City noong Oktubre 20, 2025. Batay sa report ng Mati City Police Station, sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Frederick Sao, Acting Chief of Police, dakong alas 3:50 ng hapon na matanggap ng kanilang Tactical Operation Center ng impormasyon hinggil sa isang insidente ng pananaga sa Purok DC1. Pagdating ng mga responding police, natagpo ang wala ng buhay ang biktimang nakilala sa alias Danilo, 62 anyos, residente na nasabing lugar. Sa investigasyon, lumitaw ng suspek ay ang anak mismo ng biktima na kinilalang si Arnel. Ayon sa chairman ng Purok, kusang lumapit ang suspek at umamin na tinaga ang kanyang ama matapos sila magtalo ng matindi noong araw na iyon. Kasalukuyan nasa kustudiya ng Mati City Police Station si Arnel habang inihanda ng kasong parricide laban sa kanya. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, June Suter. Magandang umaga, Pilipinas! 17 na makalipas ang alas 4 ng umaga, ay mga misis sa may araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho. Abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw tumoy pawis gamamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge nyo, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Pinaigting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang suporta nito sa mga programang pangkalusugan ng pamahalaan sa pamamagitan ng karagdagang donasyon ng mga patient transport vehicles sa mga PTB. Ngayon ay nagkakahalaga ng 141 million pesos. Ibinahagi nito o ibinigay ito sa Philippine Charter Office na siyang responsable sa pamamahagi naman sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Formal nang nilagdaan ng PAGCOR at ng PCSO ang isang Memorandum of Agreement para sa naturang donasyon. Sakop ng donasyon ang 70 fully equipped na mga PTB na ipamamahagi ng PCSO sa mga kwalipikadong local government units upang mapahusay ang serbisyong medikal at mapabilis ang paghatid ng tulong lalong-lalo na sa mga liblib na lugar. Ang bawat PTBs ay kumpleto sa GPS navigation system, stretcher, medical oxygen, wheelchair at iba pang mga first aid kit upang maging mabilis at maayos ang pagresponde sa panahon ng emergency. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, ang donasyon ay patunay ng suporta ng ahensya sa mga programa ng Pangulong Bongbong Marcos para mapalakas ang sistemang pangkalusugan sa bansa. Agad namang nagpasalamat si PCSO General Manager Mel Robles at ang team nito para sa nasabing proyekto.
High-value individual drug suspect timbog sa Malasiki, Pangasinan. Nakunan din na nagkakahalaga sa 680,000 pesos na shabu. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masanto siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos sa kabusan Kuyang Angel. Nasa kustodiya ngayon ng Malasiki Police Station ng isang 28 anyos na high-value individual drug suspect na binata matapos makumpiska sa tahanan nito ang 16 na transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 100 gramo at may standard drug price na 680,000 pesos at 2 plastic sachet na naglalaman ng pinatuyong dahon ng marijuana na may timbang na 5 gramo at may halagang 600 piso. Batay sa ulat ni Malasiki OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Gary Anthony Casim, nagsilbi ng search warrant ang tropa ng Provincial Drug Enforcement Unit, katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan PPO, Regional Philippine Drug Enforcement Unit 1, PDIG SOU1 at Malasiki Municipal Police Station na nagbunga ng pagkasamsam sa mga nabanggit na illegal na droga sa bahay ng suspect. Kahapon ay na-inquest na rin sa Provincial Prosecutor's Office ng Carlos City ang kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 laban sa suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RS38 nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy! Alas 4:20, mga mamis, pwede tayo mag-laundry day today, ha? Sabi ng Pag-asa, mga hanggang Friday yata, no, ha? Maggagandang panahon, ha? Kung to ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa, all you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test sa chocolate, mud, and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. At yan, habang kayo po ay naglalaba, hulaan ho ninyo ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 9,000 piso. Mahiwagang tunog. Pang 9,000 to, ha? Ano yan? Basta dalawang item yan. Isa ginagamit sa komunikasyon. Yung pangalawang item ay gumagamit din ng kuryente. Yan, ha? Mahirap. Kasi medyo yayamanin lang yung mga gumagamit ng pangalawang item. Andi bale? Sige, mamaya, ha? Tutok lang ho kayo. Magbibigay tayo ng giveaway clue. Yan, ha? Tutok lang, ha? Mamaya, giveaway, talagang giveaway. Papangalanan natin, ha? Kung sino yung mga involved sa flood control. Ano ba? Ba't malalapan sa flood control? Papangalanan natin, tutukuin natin kung ano yung pangalawang item. Kasi medyo mahirap, eh. Ako nga, walang ganun, eh. Mga tunog master Mabel Aribe lang at saka mga mga engineer na taladro lang mayroong ganyan, eh, gumagamit. Dito sa kami wala akong ganun, eh. Ordinaryong lalagyan lang yung mga. Yan, mamaya, tutukuhin natin kung ano yan, ha? Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Showbiz muna tayo. Aba, si Gerald Anderson, excited sa kanyang karir bilang movie producer. Detalye ng balita mula kay Gorgie Lura. Gorgie, good morning! Excited si Gerald Anderson sa bagong challenge sa kanyang showbiz career dahil pinasok na rin niya ang movie production. Humirap si Gerald sa ilang entertainment press noong Lunes ng hapon para i-announce ang pagbuo ng kanyang Third Floor Studios, itong film production niya. Ang first project niya ay ang pelikulang Reconnect na entry sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Collaboration niya ito sa Reality MM Studios na siyang nag-produce ng series niya sa Netflix na Buy Bust. Ang sabi ni Gerald, next year daw ay 20 years na siya sa showbiz at gusto raw niyang magbayad ng utang na loob niya sa industriya na siyang humubog sa kanyang pagkatao. Maganda raw itong pelikulang Reconnect na bagay pang Christmas at iyon daw ang goal ng kanyang film production na makagawa ng mga matitinong pelikula para makatulong na rin sa industriya at marami naman daw siyang mabigyan ng trabaho. Ang kanya pang goal dito ay makapag-produce ng mga pelikulang may social awareness na tema
problema. Bukod sa pagpuproduce ay siya rin ang nagdidirect ng series niyang Sins of the Father. Ang wish din niyang makapag-direct ng pelikulang kahit hindi raw siya ang bida ay ipuproduce ito ng kanyang Third Floor Studios. Kaya bukod sa pagiging aktor, isa na ring direktor si Gerald Anderson at movie producer pa. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie, at good luck kay Gerald, kay Direct Gerald. Direct na siya ngayon. Ito muna, Ma'am Evan lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Sa mga suki natin dyan sa Kidapawan City, sa mga taga Santa Maria, Laguna, magandang umaga din po sa mga taga Calamba, na ibang nabigan sa mga taga San Mateo, Isabela. Alam ba niyong nakitaan ang nasa 11 billion microplastics at 3 bilyong nanoplastics ang isang tasa ng tsaa kung saan ibinabad ang isang plastic tea bag. Yung plastic tea bag, di ba? Ito ang lumabas sa pag-aaral ng mga researcher ng McGill University sa Canada matapos nasuriin ang tsaa na nanggaling sa ibinabad na plastic tea bag. Sa pagsusuri, hindi kayang makita ng mata ang mga naturang maliliit na mga plastic o mga microplastic, ngunit maaaring pumasok sa katawan at magdulot ng panganib sa kalusugan sa katagalan. Dahil dito, mungkahin ng mga eksperto, mas ligtas pa rin ang paggamit ng tradisyonal na paper-based tea bag o ang loose leaf tea bag na nakatutulong din para maiwasan ang paggamit ng plastic at mas maging maganda ang kalikasan. Ayan, yung mga ganyang klase ho. Pinakamaganda pa rin daw yung strain mo na lang. Yung ganun. Ito ba yun, ano? Tama ito, Tina, no? Oo. Yan. Oo. Kasi ganyan karamihan ng ano eh. Ganyan ang karamihan yun. Parang plastic. Oo. Yan ho pala nagtataglay ng napakaraming microplastics. Kaya pinakamaganda rin yung loose, yung walang balot. Pagkatapos yun ang ilulublob mo, tapos hasalain mo. Yun yung tradisyonal na paraan ng pag-inom ng tsaa. Maganda umaga, Pilipinas! Paano mo daw malalaman kung single ang umorder ng tsaa? Can I have a tea? Paano mo malalaman kung taken na? Asawa na. Pwede pa hingin tsaa. Maganda umaga, Pilipinas! Ano mga iniisip nyo? Motorcycle driver sugatan matapos sumalpok sa sinusundang motorsiklo. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Sugatang isinugod sa Orani District Hospital ng mga responding rescue team ang driver ng isang motorsiklo matapos magtamo ito ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na naganap na vehicular accident sa Roman Highway, Barangay Imelda, Samal, Bataan, alas 7 kagabi. Sa initial report ng Samal PNP, habang tinatahak umano ng Honda TMX 125 na tricycle, ang nasabing karsada na dinadrive ito ng 24 anyos na lalaki na walang lisensya na residente ng Pasinaya Homes na Cavite. At nakasunod naman sa kanya ang isang motorsiklo na minamaneho ng isang 21 anyos na lalaki na residente ito ng sitio Malaking Bato, Barangay Mabatang, Abukay na wala ding naipakitang lisensya. Aksidente itong sumalpok sa likurang bahagi ng tricycle dahil lang para sumemplang ang motorsiklo at magtamo itong driver ng mga sugat sa katawan na patuloy nilalapatan ngayon sa pagamutan. Nagpapatuloy naman ang investigasyon sa nasabing aksidente. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May pahabak kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! 28 makalipas ang alas 4. O ito sa mga may lakad, huwag kalimutan magpawa ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay self-prepared alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay self-prepared alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer
vaporizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improved Alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! General Manager ng Philippine Ports Authority sa Region 8 at Project Engineer kinasuhan sa Ombudsman dahil sa manumaliang proyekto sa Labasares Port. Ito po sa Northern Samar. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, good morning. Sinampahan ng kaso ng isang abogado sa Northern Samar ang General Manager, Project Engineer ng Philippine Ports Authority at kontraktor sa ginagawang port ng Labisares dito sa lalawigan ng Northern Samar. Ang kaso, formal na inihain ni Atty. Ched Rondina sa opisina ng Ombudsman. Sa post ni Atty. Rondina bilang isang mamamayan na lumalaban sa korupsyon, ang kanyang paghahain ng kaso ay matapos aminin ng opisyal ng PPA na hindi pa umaabot sa 32% ang physical accomplishment ng proyekto, ngunit binayaran na ang kontraktor ng umaabot sa 189 million pesos. Naging basihan di umano sa payment dahil nakabili na raw ng materyales kung kaya't ibinayad ang nasabing halaga. Ayon kay Rondina, sinimulan daw ang konstruksyon na wala pang permit. Sa sulat na natanggap na nasabing abogado mula sa Philippine Ports Authority o PPA, duda ito sa pagpapatupad ng proyekto. Sa kanyang paliwanag, ang pag-i-issue ng PPA sa Notice to Proceed kailangan kumpleto sa requirements, kabilang dito ang Environmental Compliance Certificate o ECC mula sa DNR, lalo na raw ng proyekto ay protected area. Malinaw na may paglabag ang mga opisyalis ng PPA. Paliwanag pa nito, malinaw sa batas ng tinatawag na accomplishment ay ang actual na ginawang improvement. Hindi daw dapat bayaran ang contractor kahit pa nakabili na ng gamit na gagamitin, hindi daw ito matatawag na actual accomplishment. Wala daw basihan, ayon pa sa nasabing abogado, ang 32% na accomplishment at ang hindi tamang paggawa ng report ay paglabag ng mga opisyal ng PPA at contractor. Napag-alaman ng nasabing abogado sa Atty. Rondina ay nagpaabot ng sulat sa PPA upang tanungin kung kailan ang PPA nagbayad ng 189 million plus sa nasabing contractor. Umaasa ito na magkakaroon ng magandang resulta ang inihain na reklamo. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jane Galit Bantayan. Samantala, opisyal nang lumagda sa Memorandum of Agreement ng Bureau of Customs at Land Transportation Office tungo sa isang mahigpit na proseso kaugnay ng pag-aangkat at pagpaparehistro ng mga imported na sasakyan. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, layunin ng kasunduang isulong ang transparency, integridad at maigting na kooperasyon ng dalawang ahensya upang istriktong maipatupad ang mga batas ng aduana o Bureau of Customs at iba pang regulasyon ng gobyerno. Naniniwala si Nepomuceno na sa pamamagitan ng pagtutulungan, masisiguro na ang bawat proseso ng importation at pagrerehistro ng sasakyan ay dumaraan sa tamang proseso at may mataas na antas ng integridad. Bahagi ng MOA ang pagpapahusay ng data sharing sa pagitan ng dalawang ahensya, partikular na sa mga dokumentong tulad ng Certificate of Payment, Certificate of Registration at Official Receipt. Bubuo rin ng Joint Task Force ang BOC at ang LTO upang magsagawa ng operasyon laban sa mga illegal na inaangkat na mga sasakyan, kabilang na yung mga misdeclared o mali ang klasifikasyon, lalabag sa Customs Modernization and Tariff Act at iba pang mga kaukulang batas. Bilang bahagi ng kasunduan, isang unit ng Lamborghini Urus na nasabat ng LTO sa Bonifacio Global City ay formal na itinurnover sa BOC upang isailalim sa kaukulang legal at customs procedure. Sa loob ng 30 araw matapos ang paglagda ng kasunduan, bubuuin ang dalawang ahensya ang Joint Technical Working Group na tututok sa pagbuo at pagpapatupad ng mga alituntunin para sa epektibong implementasyon ng naturang kasunduan. Ayan, siguro patagal-tagalin muna niyo, painitin niyo muna yung puwit ni Commissioner Nepomuceno dyan sa Bureau of Customs bago ho ninyo batikusin. Ito mga ginagawang trabaho, matakin ho ninyo. Katagal na siguro tumatakbo ng Lamborghini na yun, ano ha? Ngayon lamang natunton, ngayon lamang nahuli at nabuking na hindi pala nagbayad ng sapat na taripa. Maganda umaga, Pilipinas!
Dating Leyte 3rd District Congressman Vicente Veloso itinangging sangkot sa Farm to Market Road Project anomaly sa Tacloban at sangkot din sa land grabbing. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay, Aris 32, mga upay nga agad Jimmy. Pinabulaanan at kinundina ni dati Leyte 3rd District Congressman Vicente Ching Veloso ang mga aligasyon lumalabas sa isang dokumentaryo sa isang TV station. Mapapag-alaman na dawit ang pangalan ni Veloso sa usaping Farm to Market Road FMR project sa Barangay San Roque, Tacloban City at pang-aaga ng lupain sa paligid nito. Paglinaw ni Veloso na wala siyang kinalaman sa FMR project dahil ang Barangay San Roque ay sakop ng 1st District ng Leyte at hindi 3rd District na kanyang kinatawan mula taong 2016 hanggang 2022. Dagdag pa niya, hindi na siya miyembro ng Kongreso mula Hulyo 1 taong 2022 kaya wala siyang alam sa pondo sa pagpapatayo ng nasabing proyekto. Marinding niya itinanggi ang paratang na land grabbing na tinawag niyang pawang kasinungalingan o fake news. Tungkol naman sa reklamo ni Ms. Erlinda Bermudo, sinabi ni Veloso hindi ito totoo dahil ang kanilang dating sigalot ay hindi sa Tacloban kundi sa Sitio Picas, Barangay Ginsiaman, San Miguel, Leyte at matagal nang naresolba pabor sa kanya ng Department of Agrarian Reform Adjudication Board DARAM noong 2004. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat Jimmy. Maganda umaga Pilipinas. Nangangamba naman si Senator Bongo na tuluyang magalit ang taong bayan dahil sa isyu ng korupsyon at patuloy na paglihis sa kontrobersiya sa flood control scandal. Reklamo ni Senator Go kahit natutumbok na kung sino ang utak sa anomalya, pilit pa rin inililihis at may diversionary tactic na nagaganap pa. Tulad na lamang ng sinampang kasong plunder laban sa kanya na nagugat sa manoy infrastructure projects na pilit na inuugnay sa kanyang pamilya. Ayon kay Senator Go, malinis ang kanyang konsensya kaugnay ng plunder case na isinampa ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Tinawagin nito na lumang tugtugin na mula sa lumang script at recycled na mga issue. Pilitan niyang binubuhay para mapinturahan siya ng itim habang nagmumukhang maputi naman itong si Trillanes. Tiniyak pa ni Senator Go na suportado niya ang anumang investigasyon dahil alam naman ng taong bayan kung sino ang tunay na nagsiservisyo at kung sino ang namumulitika lamang. Tumbukin niyo lang po ang katotohanan. Pag inilihis yung issue, magulo po ito. Magagalit ang Pilipino pag niloloko niyo ang ating mga kababayan sa katotohanan. I am one with our countrymen in this crusade and fight against corruption. Kilala niyo naman yung mga buhaya. Napapangalanan na eh. Ito siguro dapat tutukan din ng mga senador at mga kongresista natin, ha? Asahan na tataas pa ang presyo ng kuryente sa susunod na buwan. Kasunod ito ng ginawang pag-aproba ng Energy Regulatory Commission o ERC sa panibagong taasingil sa Feed-in Tariff Allowance o PIT-ALL na aabot ng 74.3%. Ayon kay ERC Chairman at CEO Francis Saturnino Juan, tandaan niyo ang pangalan nitong lintik na ito, ha? ERC Chairman Francis Saturnino Juan, magre-reflect ito sa November Power Bill kung saan tataas ng 21 centimos kada kilowatt hour ang PIT-ALL rate mula sa kasalukuyang 12 pesos lamang. Hindi pa nakontento na sa 12. Ha? Ginawa pang 21. Ang PIT-ALL ay singil na pinapataw sa lahat ng mga consumer upang bayaran ang renewable energy sources gaya ng solar, wind at hydropower. Ngayong ito pong mga itong mga kuryenteng pinoproduce po ng solar, wind at hydro, pumapasok sa grid. Binabayaran na natin yan. Over and above that, meron pang PIT-ALL tariff. Ibig sabihin, kahit hindi ho kayo kumukonsumo ng kuryente na nanggagaling sa solar, wind at hydropower, nagbabayad kayo ng PIT-ALL tariff. Ganun ho yung sistema nung alam mo niyo, bakit daw? Para daw makarecover yung mga investor. Langhiya naman ho. Si Huwang may pasang krus na hindi nga alam kung saan ho kukuha ng pangkain pang araw-araw, kailangan niyang isubsidize yung investment ni Aboitiz, ni Ayala. Aba, kalalaking mga negosyante ito, bakit kinakailangan ang taong bayan ang mamroblema
kung saan nila babawiin yung kanilang investment. Diba? Anong ginagawa ng mga congressman natin at mga senador? Dapat siguro itong pagtuunan nyo ng pansin. Tapos na yung period. Ang dami ng mga investment eh. Kaya nga kaliwat kanan ho yun ng mga nagbubuhos ng pondo para sa sa renewable energy. Kasi wala naman silang lugi. Diba? Mantakin nyo, taong bayan ang papasa nung kanilang investment. Pero yung generate nilang kuryente, binabayaran pa rin natin. Magandang umaga, Pilipinas! Pondo na po isa ito ng National Transmission Corporation para mabayaran ang mga RE, mga renewable energy producers at maiwasan ang pagkantala ng kanilang kompensasyon. Langhiya. Yung tax mo, napunta na sa flood control anomaly. Nagpatayo ng mga health center na hindi naman napapakinabangan. Pagkatapos ngayon, problema mo pa huwang may pasang krus. Kung paano makakabawi ang mga investor sa mga renewable energy. Paliwanag ng ERC, halos maubos na daw kasi ang pondo ng PITOL. Ang natitira na lamang ay 9 million noong Setyembre, kaya't kailangan ng dagdag singil upang matugunan ang 19 billion pesos na kakulangan at makabuo ng working capital bilang buffer. Hinimok naman ng grupong Nasicor ang ERC na maghanap ng ibang paraan sa pagpupondo, ilabas ang audit at kalkulasyon sa likod ng bagong taas-singil. Alahong nagrereklamo dito eh. Sasabihin, batas yan eh. Nandun na ho yung batas. Nandun na tayo, nandun na yung batas. Diba? Pero, tingnan ba naman yung moral ng batas na yun? Ipatuloy tayo pa eh. Again, pati hindi ho gumagamit ng kuryente galing sa renewable energy, kinakailangan pong magbayad para sa PITOL, PID-in tariff. Lahat ho tayo magbabayad. Kahit hindi ho ay bakit? Baka daw ho kasi malugi yung mga naglalakihang mga investors. Walang yung buhay talaga. Magandang umaga, Pilipinas! At hindi ko naman sinasabing nakikinabang ang mga politiko pagdating ng eleksyon. Hindi ko naman sinasabing tumatanggap sila ng kontribusyon mula ho sa mga investor na yan. Kaya wala silang pakialam. Kahit na talagang sagad to the bones na yung ginagawa. Mantakin ho ninyo Hindi pa nakontento sa 12 centavos. Per kilowatt hour yan Ginawa ng 21. Thank you ERC. Salamat Ang galing-galing nyo. Sipain ko kayo ngayon dyan di ba? Sino ba naman hindi manggigigil? Tapos, pagka ikaw naman pagka ikaw naman nag-invest sa solar panel, sabi mo para makatipid, yung pagbalik naman nung sa grid, ang tawag doon, yung babalik sa grid naman yung excess na kuryente mo. Hindi naman nila naipatutupad ng masinsinan, di ba? Maraming mga co-op rin ang hindi laki-laki ng investor mo pero investment mo pagkatapos personal investment mo hindi din naman ano tawag doon? May tawag doon yung bumabalik sa system. Paki-text nyo nga sa amin, paki-message nyo nga ano yung tawag doon. Para mapakinabangan natin yung excess production ho ninyo. Sana yun binabawas na lang para makabawi ka man lang. Pagka talaga ano ka nga hindi mabubuisit yung sweldo mo bago mo matanggap bawas na pagkatapos makakabasa ka pa araw-araw ng mga balita tungkol sa ninanakaw lamang yung perang pinaghihirapan natin. Inaasahang didesisyon na sa loob ng 60 araw ng Department of Justice kung magsasampa ito ng kaso sa korte kaugnay ng pagkawala ng mga sabungero. Ayon kay Senior Assistant State Prosecutor Charlie Guhit, submitted for resolution na ang preliminary investigation ng panel o tapos na bahagi ng pagtanggap ng mga dokumento, affidavit at iba pang may ebidensya na kinakailangan. Dito pag-aaralan ng Department of Justice kung sapat ang lahat ng mga ebidensya na isinumite sa kanila para magsampa ng kaso sa korte. Gayunman, wala pang tiyak na petsa ang pagpapalabas ng desisyon dahil sa dami ng mga dokumentong kailangang isama sa mga counter-affidavit ng mga respondent. Matatanda ang 62 respondent, 57 kabilang ang negosyanteng si Atong Ang at Gretchen Berreto ang nakapagsumite na ng kanilang counter-affidavit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
Hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa Deezer H Radio o nanonood sa Deezer H TV at Deezer H Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming Deezer H mini component. Kaya, kinig na! Sa Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! At eto na. Ito na ang ating keyword of the day para sa ating Pasko Panalo promo. Ang word of the day ay investment. Ayan, investment. Parang investment ng mga mayayaman, malalaking kumpanya para sa renewable energy. Investment. Ngayon, para guaranteed ang kanilang recovery ng kanilang investment, papasanin ng taong bayan ang pagbabayad ng pit-all tariff. Ayan. Investment. Jesus, may ginubuhay. Ayun, ang tawag pala doon ay net metering. Net metering. Yeah. Ay, Diyos ko, buhay talaga. Oo. Paano ka naman gaganahan? Sabi mo, paano yung excess na production ng aming solar panel? Solar solar panel nga sa taas. Ano, ha? Paano yun? Wala. Alam mo ninyo, nakakabwisit. Halimbawa, bahay mo, hindi mo naman nagagamit madalas, di ba? Di syempre, walang gamit yung kuryente. Dapat yun, bumabalik yung yung napoproduce noon, bumabalik sa system para net metering, sa net metering, di ba? Ang problema dito nga sa Metro Manila, hindi pa yata fully implemented ng net metering, di ba? Oo. Anyway, lalaki arestado sa Maynila dahil sa vandalism sa gitna ng rally. Sasampahan ng reklamo ng MPD. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Ipagharap ng reklamo ang isang lalaking realista na nag-vandalize sa isang poste ng LRT sa kanto ng Recto Avenue at Legarda Street sa Menjola sa lungsod ng Maynila. Kinilala ng Manila Police District ang suspect na si Jorel Albania, 28 anyos, binata at residente ng Barangay Burgos sa Montalban, Rizal. Ayon sa MPD, namataan ng mga pulis na sina Police Staff Sergeant Jesse James Butawan at Police Corporal Richard Ron de Guzman ang suspect habang nagpipintura ng spray paint sa isang konkretong poste ng LRT sa lugar kung saan katatapos lamang ng National Peasant Day rally na dinaluhan ng humigit kumulang sa 1,500 katao. Binigyan na umano ng babala si Albania ng isa sa mga pulis na huwag mag-vandalize dahil sa labag ito sa batas, ngunit hindi sa sumunod at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa hadilan upang agad siyang arestuhin. Nakakulong na ngayon ang suspect at harap sa mga kasong disobedience of an agent of a person of authority, disturbance of public order, malicious mischief at paglabag sa batas pambansa 880 o the Public Assembly Act of 1985. Ayon sa MPD, nasa custody ng mga otoridad na suspect at naghihintay at sa ilalim sa inquest proceedings sa City Prosecutor's Office. Ito si Boy Gonzales para sa Lisares, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Yan, maraming salamat, Boy. Si Boy Buhok. Di ba? Hindi ko naman maintindihan talaga itong mga taong ito, no, ha? Anong napapala nila doon sa ginagawa nilang pamimerwisyo? No? Maayos yung dingding, maayos yung pader, lalagyan mo ng ganyang klase ng mga vandals, di ba? Ng vandalism. Ewan ko. Minsan talaga, hindi mo rin talaga maintindihan. Nasaan bang contentment itong mga taong ito? Saan bang kasiyahan nila? Ay, nako. Basta ako, masaya ho ako na pagka kumakain ho ako ng dark chocolate. Yan, kasi nakakapag-improve ng iyong mood. Tsaka kung kayo ay pabalik na ng Pilipinas, magpapasalubong kayo, huwag na ho sana imported na tsokolate. Meron tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon, sa tulong po dito ko Helen Tan. Yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, itinanim po yan sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants sa mga raw material
galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Ayon po kay Dr. Helen Tan, ito po'y gawang lokal but taste and looks global dahil talagang tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global at ipinagmamalaking gawa ng mga taga Quezon. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! 48 makalipas ang alas 4, muling pinagtibay ng Pilipinas ang pangako para sa Sustainable Agri-Food Development sa 2025 Hand-in-Hand Investment Forum na ginanap sa World Food Forum, Food and Agriculture Organization Headquarters sa Rome, Italy. Sa ikalawang taong pakikilahok, ipinamalas ng Pilipinas ang malakas na potensyal para sa investment portfolio na nakatutok sa pagbabago, seguridad sa pagkain at katatagan ng klima. At ginanap ito mula 14 ng Oktubre ng taong kasalukuyan hanggang kahapon. Binuksan ni Agriculture Secretary Francisco Tudorel ang sesyon sa pamamagitan ng pagbalangkas ng pangarap ng Pilipinas bilang nangungunang agribusiness hub sa Asia. Binigyan din ito na may inklusibong pagbabago, pagpapalakas ng mga magsasaka at climate-smart practices na nakahanay sa hand-in-hand approach ng FAO paggamit ng data analysis at integrated development strategies. Inilatag naman ni Assistant Secretary at DA spokesperson Arnel de Mesa ang $100.88 million agri-food investment portfolio ng bansa na target na ipatupad sa 4 na pangunahing kalakal. Partikular na dito ang mangga, baka, seaweed at kawayan. Uy, thank you ha, kasama sa programa ang kawayan ha. Layo ng plano na makinabang ang mahigit 35,000 rural stakeholders at tinaya ang net present value na US $131 million. At ito'y may internal rate of return na 34.39%. Line din ito na maihiwalay ang mahigit 280,000 tons ng katumbas ng naibugang carbon dioxide at masuportahan ang pambansang layunin para mapangalagaan ang klima. Ayan. So doon sa mga nag-i-invest para sa mga nursery ng kawayan, huwag niyong titigilan yan. May kinabukasan tayo sa pagtatanim ng kawayan. Maganda umaga, Pilipinas! Makadadaan na ang mga motorista sa lahat ng expressway sa Luzon gamit lamang ang iisang RFID. Kasunod ito ng paglulunsad ng Department of Transportation ng One RFID for all tollways sa bansa. Bahagi ito ng Toll Collection System Interoperability Project sa pagtutulungan ng Department of Transportation, Toll Regulatory Board at ng RFID service providers na AutoSweep at Easy Trip. Sa bagong sistema, isang RFID sticker na lamang ang kinakailangan para makadaan sa mga tollway tulad ng NLEX, SLEX, TIPLEX, SCTEX, CALAX at iba pa para sa mas mabilis at maginhawa, hassle-free na biyahe. Ayan. Pero siguraduhin nyo, may load. Baka naman mamaya, iisa na nga, wala pang load. May problema pa rin ho tayo dyan. Ang tanong lang dito, halimbawa, ikaw ay gumagamit ng Easy Trip. Di ba? Sabi, pwede na yun sa lahat. Ano yun? Pwedeng hindi mo na loadan yung isa. Di ba? Siguro, hindi. Pinakamaganda. Malu, patanong nga natin sa TRB kung paano yung magiging sistema nito, ha? Kasi para mas maintindihan ng ating mga kababayan. Basta maganda yun. Dapat naman talaga ganyan na lang eh. Di ba? Iisa na lang para wala ng hassle. Hindi mo alam kung alin dun yung kulang ang load. Di ba? Pero sana naman, wag nilang alisin yung booth na pwede ka pa rin mag-load. Maganda umaga, Pilipinas! 52 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Galing po ito sa Japan. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. At ito po ay hindi kwentong kutsero, hindi po testimonial, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsulo po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya po naman napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan
katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Kaya nga po sabi ho ng mga dalubhasa, mga 2 kapsula, 1 oras bago matulog, mas epektibo nating mararamdaman ang mga benepisyo ng Ultabayo. Nakatutulong po ito para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, na lalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, makipag-ugnayan po kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayong mga nakastambay dyan ha. Naku, dami ng mga kabataan ngayon na nagtitake nito, lalong-lalo na yung mga mag-i-exam. O nga naman, nagpuyat na mag-review. Siyempre, kinabukasan masakit ang ulo dahil kulang ng tulog. Ayun. Nung mag-Ultabayo sila, nare-relax na. Ha? Ayan, ha? At saka doon sa mga maghahabol, ito pang magandang balita. Ha? Kapag bumili ka ng 1 box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng libreng 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Ayan ha. Ang Ultabayo po ay available sa lahat ng Mercury Drug, Southstar Drug, HB1 Plus Pharmacy, Joann's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Ang mahalagang paalala, ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Iba pang mausapin ng katiwalian, bubusisiin din ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagbabalik ni Senator Ping Lacson bilang chairman nito. Yan po ay ayon kay Tito Sen. Detalye ng balita mula kay Raymond Dedpa, Saris 28. Raymond, good morning. Mas lalawak pang mga usapin ng katiwalian na iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagbabalik ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson bilang chairman ng komite. Itong binigyang katiyakan ni Senate President Vicente Tito Soto III matapos kumpirmahin na 100% ng babalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senador Lacson. Ayon kay Soto, hindi lang mapako sa anomalya sa flood control projects ang investigasyon, kundi isasama din ang anomalya sa farm-to-market road sa ilalim ng Department of Agriculture, classroom building sa Department of Education, hospital at malasakit centers sa Department of Health, at pati sa PhilHealth. Tiniyak ni Soto na sa November 10 na pagbabalik nila ng sesyon ay siya rin ang balik ni Senator Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At nasa kanya nang magtakda ng schedule ng hearing na maaring gawin sa 2 linggo ng Nobyembre. Hanggang ngayon ay wala pang linaw kung ano ang kapalaran ng 4 na nakakulong pa rin sa Senado na sina Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at Curly Discaya matapos makontempt sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito si RH28 Raymond Tadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Hindi nabanggit yung mga ghost receipts, ha? Hindi nabanggit, pero dapat maimbestigahan na rin ho ng Senate Blue Ribbon Committee ito pong mga ghost receipts at ghost collections. Maganda umaga, Pilipinas! Ghost receipts at ghost collection that goes to a mansion. Construction of a mansion pa. Construction of mansions pala, ha? Maaari magamit ang 2nd halfway house sa Luzon na matatagpuan sa Philippine General Hospital sa Taft Avenue, Maynila. Pinangunahan ni Senator Bongo ang pagpapasinayan ng nasabing halfway house na tinawag na Balay Lingap ng UPPGH na mapapakinabangan ng mga kamag-anak o bantay ng mga pasyente na nakakonfine sa nasabing ospital. Inimbitahan ng pamunuan ng UPPGH si Senator Bongo bilang pagkilala sa inisyatiba nitong proyekto na naglalayong mabigyan ng ginhawa at mabawasan ang alalahanin ng mga nagbabantay na pasyente sa PGH. Ayon kay Senator Go, nararapat lamang na bigyan ng dignidad at pangangalaga ang mga nagbabantay sa mga pasyente na naghihintay na ospital o naghihintay sa mga ospital na nakakonfinement na ginagamot ang kanilang mahal sa buhay. Nag-aalala kasi ang senador dahil sa marami sa mga bantay ng mga pasyente hindi nakakauwi dahil malayo ang kanilang probinsya at matyagang naghihintay lamang sa labas ng ospital uminit man o umaraw o umulan man o umaraw. Una nang binuksan ni Senator Go ang kauna-unahang halfway house sa Luzon na matatagpuan sa Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City.
Samantala, aminado naman ang Pangulong Bongbong Marcos na hindi madali at marami pa ang kakaharapin laban sa pagsugpo sa katiwalian. Sa mensahe ng Pangulong BBM sa 2025 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos in Malacanang, sinabi nitong bagamat mahirap, patuloy pa rin lilinisin ng administrasyon ang hanay ng pamahalaan para matiyak na ang bawat opisyal ay karapat-dapat sa tiwalang ibinibigay ng taong bayan. Ginit ang Pangulo, batid niyang nasira ang kumpiyansa ng publiko dahil sa mga lumutang na isyu ng korupsyon kahit na naglunsad na ang gobyerno ng investigasyon hinggil dito. Naniniwala pa rin ang Pangulo, mahirap at masakit ngunit worth it ang laban na ito na anya'y tanda ng pagtindig ng bansa at para sa mga susunod na henerasyon ang kanilang kapakanan ay maipaglalaban. Ayan, ha? O nga naman, kasi nga naman, utang tayo ng utang. Hindi pala sila. Hindi pala tayo. Sila lang pala ng utang. Tayo nagbabayad lang. Utang kayo ng utang, para kuno sa mga budget, para sa mga proyekto, di ba? Ang papasa naman yan ay ang mga apo natin. Hindi lang tayo, kundi pati yung susunod na mga henerasyon. Salamat, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Sakinuha ninyo. Kailan ba pinasatumpid in tariff na to, ha? Oo. Ginagawa tayong gatasan. Di ba? Ang yayaman na, pero yung kanilang investment, para wag daw silang malugi, kinakailangan bayaran natin. Bayaran mo, bayaran ko. Bayaran nating lahat. Hay buhay. Maganda umaga, Pilipinas! Nahalal bilang kauna-unahang babaeng Prime Minister ng Japan si Sanae Takaichi. Pinalitan ni Takaichi pala, hindi Takaichi. Takaichi, si Shigeru Ishiba na nagbitiw sa pwesto matapos ang malaking pagkatalo ng Liberal Democratic Party noong July election at pagkawala ng majority bloc sa mababang kapulungan noong nakarang taon. Nahalal si Takaichi matapos na makipagkasundo ang LDP sa Japan Innovation Party para bumuo naman ng koalisyon. Bahagi ng plataforma na kauna-unahang babaeng Prime Minister ng Japan ang pagpapasigla ng ekonomiya ng Japan at pagtatanggol sa pambansang interes sa pamamagitan ng diplomasya at seguridad. Kinilala rin ito ang magandang alyansa ng Japan at ang Amerika na anya'y mahalagang partner ng bansa sa Indo-Pacific region. Maganda umaga, Pilipinas! Ito naman, good news muna tayo, ha? Alam ba ninyong sa Sweden may tinatawag silang nature therapy? Inirekomendaho ng ilang doktor sa Sweden ang pamamasyal, suroy-suroy. Pero hindi sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, ha? Hindi yung magja-junket kayo kung saan sang panig ng mundo pagkatapos pinapasa ho ninyo sa taong bayan. Lalong-lalo na yung mga tinatawag na lakbay gala at saka lakbay pasyal in the guise of learning experience. Inirekomenda ng ilang doktor sa Sweden ang pamamasyal, nature therapy at cultural experience bilang bahagi ng official medical treatment plans ng kanilang mga pasyente. Ang Sweden ang kauna-unahang bansa na nagre-rekomenda ng nasabing uri ng treatment para sa mental health ng kanilang mga pasyente, mabawasan ang stress ng mga ito at magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa iba. Sa ilalim na naturang programa, maaaring magbigay ng physical o ng maaaring magbigay ang isang doktor ng wellness prescription na nagmumungkahi sa isang pasyente na magkaroon ng cultural immersion trips, seaside retreats at forest walk. Depende sa kondisyon ng pasyente. Layunin itong maalis ang burnout, anxiety, maldepression ng isang pasyente sa pamamagitan ng restorative environments at hindi lamang ng gamot. Ayos. Batay sa Swedish research, ang pagkakaroon ng exposure sa kalikasan at social rituals gaya ng pika o yun bang coffee and connection break ay nakapagpapababa sa cortisol levels, nakapagpapabuti sa cardiovascular health at nakapagpapasaya. Ay, maganda to, ha? Pwede ba to sa HR natin? Di ba? Pwede bang mag-prescribe yung Pwede bang mag-prescribe yung ating company doctor ng traveling at saka nature therapy. Pagka malungkot ka, sabihin mo lang, boss, parang stress na stress ako eh.
Pwede mo punta ako kay Doc. Bakit? Pape-prescribe lang ako ng vacation leave. Pero vacation leave na sagot ng opisina. Hindi yung sagot mo. Stress ka pala nun. Bulsa mo masasaktan eh. Ano mo sasabihin sa'yo? Ray, engineer yan sasabihin sa'yo ng HR. Magtrabaho ka sa DOST. Bakit? Doon, libre junket. Maganda umaga, Pilipinas! Oras sa buong kapuluan, 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH! Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. RH! Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Si Ma'am Rhea Torres muna ng Pag-asa. Kasama na natin, Ma'am Rhea. Good morning. Yes po, good morning po. Good morning sa ating mga tagapakinig sa maging lagay po ng panahon natin ngayong araw. So for today po ay inaasahan pa rin po natin mga pag-ulan dahil po sa epekto ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone sa may bahagi po or buong Mindanao, pati na rin sa Southern Leyte, Cebu, Bohol at Siquijor. So sa mga areas po na yan, posible maranasan po yung mga moderate to at times heavy na mga pagulan, kaya pag-ingat pa rin po sa mga posibilidad na mga flash floods pati na rin po ng landslides. Meanwhile, for the rest of the country naman po ay makakaranas po tayo ng generally fair weather conditions ngayong araw. At kung may mga pagulan man ay mostly mga panandalian at biglaan po ito ng mga thunderstorms pagdating po sa hapon o sa gabi. Meanwhile, may monitor po tayo ng sama ng panahon sa loob at labas ng ating PAR. Una po, itong low pressure area na nasa may bahagi ng Taiwan na huling namataan sa 370 kilometers north-northeast ng Itbay at Batanes. At sa ngayon po, nakikita natin na posible or mataas yung chance na ito maging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. And possible po yung mga areas na maapektuhan nitong binabantayan na LPA is mostly dito po sa may extreme northern Luzon. Possible po yan mamayang hapon or gabi hanggang sa mga susunod na araw. Kaya maghanda po tayo sa mga kababayan natin dyan sa may bandang norte. At ito namang si dating Bagyong Ramil, nasa labas pa rin po ng ating PAR at minomonitor lamang po natin pero wala po ito epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Sa kalagayan naman po ng ating daragatan, inaasahan po natin ang rough sea conditions sa may extreme northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat po sa mga plano pumalaot dyan po sa mga areas na yan. Yan lang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Rhea Torres po. Good morning, ingat po tayo. Ma'am Rhea, ilan yun? 50% pa rin? Medium chance? Alin po, sir? Yung si Salome? Yung binabantayan po ng LPA sa may Taiwan. So, medyo tumataas na po yung chances. If maging bagyo man po, possible mamayang gabi or bukas po na madaling araw. Bukas na madaling araw. Pero, pagdaan niya ng Apari, ng Batanes, ano chances na hindi siya nga to? Yes po, nasa may Taiwan po siya. Sa may Taiwan, tapos tutumbukin ang Batanes. Opo, dahil yun nga, may northeasterly wind flow po tayo. So itong wind flow po nito, parang siya po yung tutulak dito sa LPE pababa. Kaya parang kakalad ka rin kumbaga or tutulak. Hahatakin niya. Ay, tutulak niya. Parang itutulak po. Tutulak pala. Wind flow, yung LPA patungo dito po sa may extreme northern Luzon, dyan po sa may Batanes, Babuyan Islands, at potential din po maapektuhan yung northern portions po ng northern Luzon. Naku, bababa pa siya ha? Yes po, yes po. Mabihira naman to. Nasa taas na siya, bababa pa. So, pang ilang bagyo to kung sakasakali? For this month po, ay ika-4 na bagyo na ika-4 po na? Ng October, yes po. At yung mga nakarang buwan na, so nasa letter S na po tayo, mayroon na po tayong
So 19 na. 19. Kota na, tama na. Yes po, sana last na po. Oo, hindi pa nga nakakabawi doon kay kay Ramil ito na naman. Ano ba naman? Pero ano to, hanggang anong lakas nito? Nakakaipon ba siya? Po, kung wala pong magbabago sa kanyang scenario, pinakamataas po na category is tropical storm, yung signal number 2. At for now po, hindi ruled out yung severe tropical storm, signal number 3. Wow. Signal, malakas pa rin. Yes po, tama. Anong speed nga nito? Sorry po? Anong speed? Anong niya? Medyo mabagal po yung pagkilos niya. Stationary po siya dito sa may Taiwan. And the moment na mag-southward na po siya, southwestward, maaaring kumilos po siya. The average mo 10 to 20 kilometers per hour. 10 to 20? Yes po. So medyo may kabilisan na the latter medyo habang tumatagal. Wala pa siyang international name? Wala pa po. Usually yung mga kasi LPA pa lang. International name ay tropical storm pataas lang. Kasi LPA pa lang nga. Yes po. Ay, sus me. Sana naman ay dagdagan natin ang dasal para wag na malusaw na. Wag natin dagdagan natin dasal para malusaw na to. Sana naman wag na tumuloy ha. Oo. Sige, Ma'am Rhea, ingat po kayo ha. Thank you din po. Marami. Ayan, si Ma'am Rhea Torres mula po naman sa Pag-asa. Naku, tamang-tama, makakausap pa naman natin itong ating mga kaibigan mula sa DTI Region 1 maya-maya ha. Para po sa Ranyag Tiamyanan Trade and Travel Expo 2025 ha. Ay. Sige, doon sa mga kababayan natin na naghahanda sa anumang pagdating ng mga ganitong sama ng panahon, huwag niyo kalimutan, magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po ito sa mga households. Very effective po ito sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcoholone, abay, yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! At bago ho natin dakuan ang ating mga panauhin, kumustahin ko muna ang ating mga kaibigan dyan ho sa Amerika, ang ating mga amigos ha. Si Freddy Esteves, nasa ba si Freddy? Freddy Esteves na nandyan sa Orange County ba ito? Ayun, Orange County, California. Freddy, kumusta ka na dyan ha? Pinababati ka rin ni Carol Del Pilar na nandyan po sa Virginia. Good morning. At doon nga pala sa mga nagtatanong na ibalik na ho sa Pilipinas ang labi ni Ninoy Leran, yung mountaineer na namatay doon sa Everest, ano ha? Oo. Inaanyayahan po ng pamilya Leran, ang mga kaibigan, kamag-anakan nito to celebrate Ninoy's life of adventure, love, and friendship in a memorial service. Yan po ay gaganapin, ang wake po ay mag-umpisa October 24 hanggang October 26. Magkakaroon ng daily masses tuwing alas 6 po ng hapon. Panawagan ho natin sa ating mga naging kasamahan sa ABS-CBN Foundation kung saan naging bahagi nga po itong si Juan Pelino Ninoy Salazar Leran. Welcome home, Ninoy. Maganda umaga, Pilipinas. Ay, Director Joel Valera ng DTI Mimaropa. Dating DTI Mimaropa, ha? Ayan, magandang umaga din ho sa inyo. Magandang umaga din kay Mayor Sunny Mendoza. At congratulations nga pala kay Governor Lala Mendoza, ano ha? Si Governor Lala Mendoza naman ay hinirang muli bilang Regional Development Council Chairperson for Region 12. Ha? Congratulations sa Gov. Lala Mendoza. Maganda umaga, Pilipinas. Dami pa na nitong babatiin dito, Malu, ano ha? Happy birthday daw kina Ma'am Karen Ramos, Attorney Karen Cabalia, Michi Tangonan at Edward Macabebe mula po sa dyan po sa San Miguel. Ha? At happy listening din kay Mayor Gerald Edward Ted Carranza ng Silang Cavite.
Yan, binabati naman siya ni na Attorney Micaela Rosales, DPWH retired Undersecretary Charles Calima at Batang San Miguel na si retired Brigadier General Romeo Vera at James Brillantes. Maganda umaga, Pilipinas! Mati kong makalimutan ha. Thank you. Maraming salamat sa Media Icon Awards 2025 sa kanilang parangal na ibinigay sa inyong abang lingkod at saka sa 2x2 kina Jerry Bahat at Anthony Taberna, Angelo Palmones, Magandang Umaga Pilipinas, Best AM Radio Personality. Pero sabi nito nying Ingenero. Hindi, pinagod kasi ako nung mga nag-training kahapon eh. Paano ka naman pupunta pa dun? Di ba? Kumbaga sa lantang gulay ka na. Maganda umaga, Pilipinas! Bago natin dakuhan ang ating mga kaibigan, tumayo pa mula sa Region 1, maghanap buhay muna tayo. Oras sa buong kapuluan, 14 na minuto na makalipas ang alas 5. Sama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5:21, happy birthday kay Captain Benji Escobar ng ating Eye in the Sky. Balik natin yung Eye in the Sky na yun. Sabagay, mahal ng mahal ng gasolina ng eroplano. Anyway, Kador Plato, maraming salamat ha. Binabati niya rin si Nakato Nying at saka si Jerry sa kanilang panalo dito po sa parangal. Ano yun? Alta Media Icon Awards. Congratulations daw ha. Sabi ni Kador Plato. Maganda umaga, Pilipinas! At doon sa mga nagtatanong saan ang lokasyon ni Sherwin Alparo para mamigay ng pera, mamigay ng regalo, lakasan nyo ng mga radyo, telebisyon dyan sa Barangay Toklong, 1B Imo City, Cavite. Barangay Toklong. Ganda ng pangalan ng barangay, sa Kinapawan naman, meron kaming Barangay Pispis, Tukmo, ayan, mga pangalan ng ibong yan. Ano ba yung Toklong? Ibon ba yan? Barangay Toklong, 1B Imo City, Cavite. Nandyan po si Sherwin Alparo. Lakasan nyo na yung mga radyo, telebisyon. Maganda umaga, Pilipinas! Ohayo gozaimasu sa mga Pilipino dyan po sa Japan. Baka pabalik kayo ng Pilipinas. Huwag nang magpasalubong ng anin? Ayusin mo naman. Ano? Oo nga, sandali lang muna. Ikaw naman. Oo nga, nandiyan na, relax ka na. Magmamadali ka naman. Sandali lang. Ginugulo niyo ako rito eh. Pambihira. Akala ko naman may plus report na bibigay. Relax ka lang ha. Maganda umaga. Kain ka kasi ng kain ng lugaw eh. Akala ko, biglang nagdadagsaan dito tumatakbo. Akala ko nabuhos yung lugaw. Sige, padala na lang natin sila ng Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan sa Quezon. Ito ho, mga tulong ho ito sa mga MSMEs dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino. Ang Tangerine Chocolate po ay available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ha, ng mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate, sabi nga po ni Dr. Helen Tan, 100% gawang atin, kaya sana ating tangkilikin, ipagmalaki na gawang atin. Tangerine Chocolate, produktong gawa ng mga magsasaka at mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa Deezer H Radio o nanonood sa Deezer H TV at Deezer H Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming Deezer H mini component. Kaya, kinig na! Sa Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo!
Oy, good morning, Sherwin. Nandyan nga sa barangay Toklong. Sherwin, kumusta ka na? Tignan mo naman, Kuya Angel, yung bukang liwayway. Oh, ang ganda. Di ba? Mabuka pa lang ang liwayway. Kaya lang, madilim pa rin dyan. Baka mahulog ka na naman sa kanal, ha? Ay, hindi naman. Ba't ko ba na-anunsyo? Nakatukod ako sa gilid ng motor. Nakatukod ka. Ingat ka kasi. Ingat ka kasi. Babantayan mo yung nilalakaran mo. Kaya na-miss ho ninyo ng ilang araw si Sherwin. Nahulog ho sa kanal. Saka gusto natin ipakita yung flood control project doon sa Barangay Rojas District. Tayo na project doon. Kita mo naman, mamimigay ka lang ng pera at regalo nagpahulog ka pa sa kanal. Okay ka na, ha? Pero eto, tingnan mo yung ganda ng bukang liwayway dito sa Barangay Toklong 1. Ano ba yung Toklong? Dito sa Ibon? Ano ba ibig sabihin ng Toklong? Nung unang panahon pang mga pangalan, yung mga Toklong, Kuloong. Hindi, mga pangalan ng ibon yun eh. Barangay Paliko, yan yung mga barangay dito sa Imos eh. Paliko. Ayan eto. Eto talaga nahuli natin, hindi naman to kapanahunan nung unang panahon. Tatay, huli natin. Habang nagwa-walking yan, nagsa-cellphone, at ang kasama niya sa paglalakad niya, ang DZRH, yun. DZRH ang kanyang pinanonood sa kanyang cellphone. Tay. Ano pangalan niyo po? Julio Tapalya. Si Tatay Julio Tapalya. Si Tatay Julio. Kahit na 80 anyos na, hindi mo may tungkod na. Oo. Talagang nagre-relax, naglalakad. Ayan. Palagi kayo nag-walking. Araw-araw po, wag lang umuulan. Bakita talagang mo naman. Araw-araw na nag-walking kayo at sa inyong pag-walking, palaging nakatutok kayo sa DZRH. Ayaw po. Sino pa mo rin yung announcer kayo umaga? Deo Makalma, Angelo Palmones. Si Angelo Palmones na nanalo lamang sa Alta Media Awards. Congratulations, Kuya Angel. Teka muna, pakausap mo naman kay Tatay Julio. May tatanong, Tay. Ito si Tatay Julio. Tay. Tatay Julio, si Angelo. Tay. Hello. Baka talas ng pandinig ni Tatay Julio. Tay, kumusta na ho kayo? Mabuti naman. Sa inyo daw ba nangungopia si MacArthur noon? Hindi. Akala, mali pala yung chismis. Akala. Retired military rin ako. Kaya nga, nag-retired military. Sino nangopia ho sa inyo? Hindi naman siguro si Aguinaldo. Si Mare sila. Sige, Tay. Bigay mo na yung, inaabala mo yung paglalakad ni Tatay. Sherwin, bigay mo na yung premyo natin. Pero bago yan, Tatay Julio, bago namin ibot yung 1,000 pesos mo, ano muna yung word of the day natin, yung ating keyword of the day? Investment. Bakit mo? Talaga nakatutok na dito. Ang talas ng tenga ni Tatay. Meron kang 1,000. Yan, 1,000. At syempre dahil nakuha mo yung ating word of the day, meron kang mini component. Yan mini component na DZRH. Syempre, may tatak DZRH yan. Syempre, nakatutok na rin yan sa DZRH. Yan kung saan bubuksan nyo na lang po ito. At rechargeable yung battery niya. Pwede nyo i-recharge mamaya. Syempre, meron din DZRH Noche Buena basket at syempre DZRH t-shirt para sa iyo, Tatay Julio. Salamat po. Opo, ingat po ha. Ingat po sa inyong mga paglalakad araw-araw ha. Ingat po, Tay. Maraming salamat po. Ba't wala siya kasama nga palang apo? Salamat din, Tatay. Ba't walang sumasamang apo? Pagka naglalakad siya. Walang sumasamang apo sa paglalakad. Ayun. Palabas pa lang pala. Oo. Anak niyo po. Pasok na. Ayan. So, Tatay Julio, maraming salamat at congratulations. So, syempre, sa manalo ng 1,000 pesos kasama ng ating mini component. And lagi lang tumutok sa DZRH Pasko Panalo from our number 6. Sherwin Batal para DZRH. Sa Pilipinas. Sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Maganda umaga, Pilipinas! Ginumbis ka naman ng Manila Court ang multi-million peso asset ni confessed drug dealer Mayor Kerwin Espinosa ng Albuera, Leyte. Sa desisyon ng korte, napatunayang nakuha ni Espinosa ang mga ari-arian sa pamamagitan ng money laundering at illegal na drug trafficking gamit ang pangalan ng mga proxy owners na sina Grace Caparoso, Rogelio Caparoso, Artemio Magno, Sherlita Pelicano at Laura Yu.
Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, ito ang pinakamalaking halaga ng ari-ariang nakumpiska ng korte sa kasaysayan ng kampanya laban sa illegal drugs. Kabilang sa kinumpiskahan din ng ari-arian kabilang sa mga kinumpiskang ari-arian Espinosa, ang 6 na lupain sa Albuera at Ormoc Leyte, gayon din sa Misamis Oriental. Kinumpiska din ang 13 sasakyan, ilang bank account, mga watercraft kabilang ang jet ski at bangka at mga baril. Bukod kay Espinosa, pinakukumpiska rin ng korte ang ari-arian ng ilang international drug financier na sinasali ang alias Sharon Shalim, si Minpeng, si Meirong, Tian Gangshi at saka si Sarah Lee Jessica, Gendin, si Evelyn C. Ting. Maganda umaga, Pilipinas! Sa ating pagbabalik, makakasama na natin ang ating mga napintas na ading mula po sa DTI. Mula po sa Region 1, hindi naman DTI lang. Pero siyempre kasama natin ang Director ho ng DTI Region 1 na si Ma'am Director Merly Membrere. Ayan sandali lang, 5:30 ang oras sa buong Kapuluan. Ang oras na yan ay hatid. Hinahanap ninyo mga pangregalo. Ayan, ibibida natin yan mamaya sa Ranyag Tiamyanan Trade and Travel Expo 2025. Pero bago yan, mamalengke muna tayo. Nasa Caloocan Bonifacio Market ngayon si Edwin Duque, Aris 23. Edwin, kumusta ang presyuhan dyan? Buntag, Kuya Angel. Akala natin lahat ng palengke nagtaas na dahil kahapon yung presyo. So may presyong Ilocano dyan, ha? May presyong Ilocano dito. Sige, go. Dito sa Bonifacio Market ko, Angel, hindi nag-umalaw yung presyo. Alam mo ba yung manok ay nanatiling 190 pa rin yung presyo ng kanilang manok. At yung baboy ay napakamura pa rin dahil nasa 300 pesos. 300 pesos. Lang yan. Mura yan. Mura yan. 300 pesos mura. Alam mo ba magkano lang ang farm gate price ng baboy ngayon? Sus ko. Pero na ibang palengke, 330, 340 na. Talaga? So mas mura dyan, ha? Mag-uundas na raw, kaya nagtaasan na yung iba. Pero hindi gumalaw yung presyo dito sa Bonifacio. Itong pork chop, giniling, 300 pesos pa rin. Yung pataunahan, 330. At yung liempo naman ay nanatiling 360. Pero itong kambing ko yung gel, mukhang hindi gumagalaw yung presyo. Nasa 500 pesos pa rin. Pero kung gusto mo ng ulo at pa, merong 450, yung papapaitan naman ay 250. Isa yung presyo ng mga kambing at baka sa iba't ibang palengke dito sa Cabanaba. Dahil itong baka ay 450 pesos yung bawat kilo. Yung bangos ay bumaba ng 20 pesos ngayong umaga. Dahil kahapon ay 350, ngayon ay 330 pesos. Yung galunggong nasa 280 mula sa dating 320. Ang yellowfin bumaba ng 180 mula sa dating 220. Ang pusit lumot naman ay 180, yung pusit kalawang 180 pa rin. Ang pangkalamares 280, yung shrimps 180 hanggang 480 pesos bawat kilo. Bumaba rin yung ng 10 piso itong tilapiyang Batangas. Nasa 140 mula sa dating 150 to 160 kahapon. Habang itong espada naman, yung mahabang manipis mula sa 400, 360 pesos ngayon. At yung bisugong tunay na sinasabi, 200 pesos ang lapu-lapo. Yung maliliit ay 180. Yung malalaking klase, yung halos kasiglapan ng kamay, ay 450 pesos bawat kilo. Sa presyo naman ng gulay, bahagyang bumaba ng 20 pesos itong palaya. Dahil 140 mula sa dating 160 pesos. Ang kalabasa ay 50 pesos. Kamatis, bumaba rin ng halos 10 o 20. Wala sa dating 160, magiging 140 pesos. Ang labanos, 80 pesos. Yung talong, 80 hanggang 120. Abang itong luya naman ay 160 bawat kilo. Yung repolyo, 80 pesos. Carrots, 190. At yung siling labuyo, 250 pesos. Yung panigang, 90 pesos. At ang siling makopa naman, 220 bawat kilo. Sa presyo pa rin ng bigas, nag-umpisa ng 38, 30, 42, 46 at ang pinakamahal na presyo, ito pa rin dinoradong nangunguna dahil 80 pesos, susundan nito ng malagkit 80 hanggang 100 pesos.
Yan po yung price monitoring report mula pa rin dito sa Bonifacio Market sa Caloocan. Aris 1-3. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Dagang salamat, Edwin Duque. O yung palang tuklong sa mga taga Batangas at kahit sa mga taga Pangasinan, ang tawag ang ibig ho pala sabihin yan, kapilya. O church, sabi ni Bebot Estudillo. Ayan, nananakit na bang yung mga kasukasuan, nagkakarinkal, sumihina na bang kalamnan? Epekto yan ng pagtanda. Ipinakikilala pong Ultaplex isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas naman ng muscles, at glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powder drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla, ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ranyag Tiamyanan Trade and Travel Expo 2025 gaganapin po October 22 hanggang 26 sa Festival Mall dyan po sa Alabang, Muntinlupa City. Ito na ang may pangregalo ka na, may pangpasyal pa. Kasi nga sabi ko kanina, di ba, sa Sweden, nire-recommenda na nila ang pagpapasyal o pamamasyal bilang paraan ng therapy. Yan, kung may pera ka. Pag wala, hanap ko muna ng kaibigang kontraktor. Ayan. Kasama na natin si Ma'am Merly Membrere ng DTI Region 1. Ma'am, magandang umaga ho sa inyo. Naimbag na bigat. Ayan, Good morning po. So magandang umaga po sa lahat po ng taga-subaybay. Kasama na po yung asawa ko na nasa La Union ngayon dito sa ating Magandang Umaga Pilipinas. Pinapanood po namin kaya Kuya Angel. Ganun ba? Ganun ba natin may dalang wine? Maglalasing ba tayo? Promote po natin. Yun po yung mga bagong produkto po ng innovation po ng Region 1. Galing. At saka si Director Evangeline Dadat, ang Department of Tourism Director sa Region 1. Yeah, naimbag ng Aldao. That's greeting from Region 1. Magandang umaga po sa inyo Ma'am, lahat. kumusta kayo doon? Di ba binagyo doon? Binagyo pero gumigising na, mabilis naman po ang pag-recover dahil sa tulong din ng ating gobyerno. Ano ba ang mga magandang tourist destinations sa Region 1? Nangyayari po ngayon sa La Union yung surfing break. Surfing. Sa ano? Sa San Juan. San Juan. Pag sinabi mong LU, ang nasa isip ng tao yung surfing. Oo nga. So marami pong kabataan, mga kolehiyala, Kasi maganda doon sa inyo para doon sa mga sa mga nag-uumpisa at may space para sa nag-uumpisa tapos meron namang schedule para sa mga professional, di ba? Opo. Iba yung more on longboarding po ang San Juan. Longboarding. Yes. Ayan. Kasama din natin si Ma'am Camelia Tadina ng Department of Tourism at saka si Ma'am Cecilia Natividad ng Mama Sili. Ayan. Kumusta na po kayo? Mabuti po. Ayan, opo. Ma'am, original ho ba yung buhok nyo? Yes, oo. O highlight lang yan? Hindi, original. I thought all the while that you're American. Okay, teka muna. Dito muna tayo kay Director Merly. Ma'am, ano ibibida natin? Gaano karaming MSMEs ang ating kasama? Okay po, maraming salamat po. Sa ngayong taon po, ito po yung first partnership po natin. Pinagsama na nga po natin yung trade and travel po. So, andito po ang DTA at saka tama naman yun. Trade po para pag bumiyahe ka, di ba? Pag uwi mo, may mga pasalubong ka. Yun. Para na po promote natin. May 87 po tayo ngayon na MSMEs po. 26 po dito nanggaling po sa Ilocos Norte, 22 naman ang Ilocos Sur, 18 ang La Union at 21 ang Pangasinan. Of course, Kuya Angel, andito po yung pinagmamalaki nating usual, mga bagnet, mga longganisa, and then yung ating mga
ito mga kamote chips, yung mga wines po natin, fruit wine, and then may fusion po tayo ng coffee and wine ngayon. Coffee and wine, Opo, okay. hindi nawawala yung ating furniture, yung ating mga handicraft, yung mga produkto po natin ng mga bangus. Siyempre, Pangasinan po yan. May mga bangus po tayo, yung mga bagoong. And then, ang maganda po ngayon, sir, sabi ko nga, kasamang Travel Expo, may mga cultural presentations. Mamaya siguro i-discuss na ang ating partner po dito. Si Ngayong Director araw yan, ha? Magbubukas po tayo ngayong araw, alas 2 po. Alas 2? Bakit Opo, alas 2 po ng hapon, magbubukas po tayo. Yung ating mga officials po from both the Department of Trade and Industry and DOT, andito po para po pupunta si samahan Secretary po tayo, Roque? of course. Opo. Pupunta si Secretary Chris? Kung hindi man po, may schedule po kasi si Secretary Chris, yung ating USEC, si USEC de Sila Lantayon na po ang makakarating. And of course, opo. Darating si USEC Bless, ha? Kaibigan po ninyo, si USEC Bless po. At marami po salamat. So usually, may mga, may maiiba po ngayon. Yung usual po na presentation po namin. Kaya po tinawag na kanyag kasi ito po yung light that illuminates po yung ating mga MSMEs, yung ating mga kabuhayan po sa Region 1. Gaano karami na ang shared service facility nyo sa Region 1? Okay, sa Region 1 po, meron po tayong 137 na shared service 137. facilities po. Opo. Ilan pa ang kailangan? Depende, may mga dumarating pa po kasi kung may mga industriya po tayo ng mga bago, like ngayon po nakafocus din po tayo sa kape, yan. So binibigyan po natin para po mag-bridge natin po yung production gap nga po na sinasabi po nila. So may mga bamboo po tayo na shared service facilities, may mga coffee po tayo, yung mga auto po ng mga iba't ibang lalawigan like in La Union, may mga shared service facilities tayo sa bamboo, ayan po. And then ngayon po, asin is a new industry din po sa Region 1. May mga shared service facilities din po tayo na binibigay din po sa ating kailangan na asin. kasi dahil palakasin natin ang industriya ng salt, di ba? Kakaya, nag-i-import tayo ng asin and lawak-lawak ng dagat natin. Yan po. Diba? Kagagaling nga lang po namin ng meeting nung Monday with our Assistant Secretary, Grace Baluyan with the BIFAR, para po talaga paigtingin po natin yung suporta din po natin sa ating mga salt industry. Oo. Ma'am Evangeline, di ba? Magandang tourist site yung mga mga salt bed natin? Opo, yung sa Dasul sa Pangasinan. Meron sa Dasul, ha? Kasama po yan sa tour packages na ino-offer ng ating mga tour operators. Gano'ng kalawak yung sa Dasul? Malawak din naman, hektarya din yan. Bukod pa dyan, meron din sa Ilocos Norte, sa may Pasukin. Diba? So, sa Pasukin, yun yung niluluto yung nila, niluluto yung asin. Nila yun. Yes, oo. So, iba't ibang paraan po yung paggawa nila. Meron din sa La Union ngayon na para sa mga women, na project po ng mga women yon. At marami din po bukod sa asin, no, na sinasama natin sa tour packages. Meron din tayong mga creative industries. Kagaya ng crocheting sa Bawang, La Union. May mga women's group din doon. At binebenta po yan sa OTOP stores ng DTI. Okay, so bukod dyan, meron to yung mga sinabi ni ma'am na membrere na mga pasalubong, mga ganyan. Chips, diba? Wine. So meron ding may booth din yung mga yung mga travel agencies nyo. Opo, andun po ngayon sa makikita po nila sa Festival Mall. On the average, magkano ang dapat mong ipunin para makabiyahe ka sa mga tourist sites ng Ilocos? Usually 9,000 a day. Yan, maganda na yan. Maganda na yung meron ka ng pagkain, meron ka ng transpo, meron ka ng titirhan. Yan po yung average na gastos ng isang turista per day. Okay. Pero ano tutuluyan mo na hotel? Mga mabuhay accommodations doon. Ano yung mabuhay accommodation? Nagre-range po siya sa pension house hanggang inn. Yan po yung tawag maganda natin na, di ba? Importante maganda naman. Na yan. Hindi ka naman matutulog ka lang naman dun, di ba? Magpapasyal ka nga eh. So, 9,000. Most of the time, andun ka naman sa labas. Nag-e-enjoy ng beach. Diba? So, marami pong ino-offer ngayon ang ating mga tour operators na tour packages, tour circuits kung gusto mo. Meron ding mga travel tour operators na meron ng mga sasakyan. All you have to do is pay. Diba? May tour guides din tayo. So, kung hindi mo alam ang pupuntahan mo, may i-offer doon sa
festival mall na mga tour packages naka-print out na. All you have to do is go there. You can also book. Doon ka na mag-book. Pipili ka na ng hotel mo doon kung anong hotel ang gusto mo. Ayan. So, kung anong tour package ang gusto mo. So, Ma'am, magkano yung sa inyo din yung di ba, sa may windmill? Isang destination pa rin yung windmill. Okay. Tatlong munisipyo na po ang may windmill, sir. Talaga? Pagudpud. Yeah. Burgos, Bani. Banggi. Banggi. Banggi original, di ba? Yes po. Banggi. Tapos, nandun din yung mga, yung mga, yung jeep na, jeep, ang tawag dito, yung SUV. Kalesa? Hindi, yung mga SUV na pupunta doon sa buhangin, di ba? ATV. SUV, ATV. Yung mga ATV, nandun din. Opo. So, doon po mismo sa mga hotel, sa resorts, pwede po kayong mag-book doon kung gusto nyong mag-ATV. Pwede din po kayo sa may Pagudpud, may mga kayaks. Pwede po. Yung mga fishermen na turuan na rin po silang mag-asikaso ng turista. Kung gusto nyong mag-boating. Meron na rin. Tapos ma'am, ano yung cultural presentation na gagawin, ipapakita ninyo starting today? Something creative naman, kakaiba. Hindi yung usual na cultural presentation. So, may drama siya. Wow. Dapat pala nakikinig sila lagi sa DCRH. Ano naman yung drama? Pagiging makabayan. Yan. So, bukod sa makikita nila doon sa mga booths, no, may mga lectures din tayo on agritourism, ganyan, on cooking. May mga chefs pala tayong dala. So ituturo nila din doon paano ibang luto ng bagnet ng mga Ilocano dishes. So ng mga puki-puki at saka ng mga kabatiti, di ba? Mga paborito ni Lakay yan, ni Mayor Deo. Opo. Yan po. Ibang masasarap na pagkain. So, starting, umpisa yan ngayong araw, October 22 hanggang 26, yan po sa Festival Mall sa Alabang. Ranyag Tiamyanan Trade and Travel Expo 2025. Ma'am Cecilia, sino naman si Mama Sili? Ako po yun. Okay, kaya Cecilia. Mama Sili. Akala ko Sili talaga. Galing sa name na Cecilia. Anong product ko ito? Ito po, mga bangus po ito. Naimas? Ito with calamansi. Ito with truffle sauce. Ito yung Spanish style. Ito yung mga bestseller ko. Tapos ano yan, ma'am? Ready to eat na lahat? Yes. Matitikman mo mamaya. Okay. Tapos ano, ma'am? Kumusta ang presyuhan? Mas mura kung doon tayo bibili sa Festival Mall? Yes. Kasi straight from us, hindi nagdaan sa mga reseller or Teka muna, ma'am. stores. Bakit bangus? Marami bang bangus sa Ilocos? Hindi, it's a given kasi yung grandparents ng asawa ko, meron silang fish pond doon sa Anda, Pangasinan. So when we retired, sabi namin, naghanap kami ng anong gagawin. So sabi namin, doon na lang tayo. Yun, we started raising bangus first. Tapos ito, I developed this while waiting for the bangus to be harvestable size. Ayun, tinulungan ako ng DTI paano at saka yung marketing. Kailan pa ho kayo nag-umpisa? 2010. 2010. So that's Tagal na. Matagal na. Yes. Nag-i-export na ho kayo ngayon? Tutulungan din ako ni Ma'am. Ayan. Lalo na nandiyan si Ma'am Merly. Ready for export na ba ito, Ma'am? Yes, halal? Sir. Actually, sir, ngayon, syempre naka-FDA sila. Yung halal po ngayon, pinapahalal na po natin ngayon para mas wider yung market po kasi niya. mas malapit ang Middle East. Opo. Di ba? Si Ma'am Cecilia pala, kapatid siya ni Bembol Rojo. Ganun ba? Kaya sabi ko mukhang artistahin talaga si Ma'am eh. Sabi ko, Pang-ilan ho kayo na kapatid niya? I'm the third. Si Bembol yung fourth of 8 children. Younger sa inyo si Bembol. Ba't mas matanda sa inyo? Ayan. Anyway, ma'am, good luck. Paki-invite. Anong buto sila? I-assign pa lang eh. I-assign pa lang. It's already there, hindi ko lang alam pa. Opo. And this is your first time to join the exhibit? No po. Si DTI has been inviting me to national food fairs. Tsaka kung ano-ano mga fairs dito sa Manila. Ayun. Kahit sa
Pangasinan. Kahit sa Pangasinan. Ayan. Sige po. Ay, sa mga taga-Pangasinan, ha, Masantos siya kabasan ni Amin, sana ho, dumayo ho kayo, lalong-lalo na, hindi na kayo pupunta doon, di ba? Dito na kayo pumunta sa Festival Mall. Ma'am, nasa inyong pagkakataon ngayon, please invite them. Teka nga pala, ba't may atsara ka pa? Ito po kasi, makikita nyo po ito, lahat po kasi ng mga cooperative, mga association, tinutulungan natin. So yung mga dala ko po ngayon, mga produkto po ito ng ating mga kooperatiba. Okay. So kasi kailangan po natin silang tulungan sa countryside, di po ba? Para po mas marami pong empleyado, employment na ma-generate. Pero ito, may SSF yan? May SSF po. Lahat po ito, itong Cabalicious, ito mga FDA po ito. Ito po yung gawa po doon sa Caba, sa La Union. Grupo po ito ng mga cooperative, marami po sila. So ito, marami kasing mga papaya doon, FDA certified na rin po ito. And then pinapahalal na po natin ito. Ito, napakasarap po na atsara ito. So, ang sabi nga po natin, sana po suportahan natin. Mamili na po kayo para po pangregalo ngayong Pasko. Pangregalo, mga lokal po, suportahan po natin yung mga gawang lokal kasi habang sinusuportahan natin itong mga gawang lokal, sinusuportahan din po natin yung ating mga local MSMEs. Ma'am, ano itong wine mo? So, itong wine, ito po yung bago rin po ngayon, innovation, kasi di po ba kami po yung nag-number 1 sa Robusta, sa Region 1, sa kape. Diba? So, fusion po ito ng mga fruit wine at saka yung kape. Masarap po ito. So, matitikman nyo po ito para po, di ba, kailangan natin ng sharp mind, pampagising. So, hindi lang kape, may wine na po siya. So, yan, fusion pero po ito. Pero iinumin mo na malamig. Pwedeng malamig po. Kasi di ba uso naman po yung ice coffee, Kuya Angel, di po ba? Okay. Ito po yung ating ubi wine. Marami po tayong mga fruit wine. Pero itong ubi wine, nakita po na maganda daw po ito para sa constipation. Maganda po ito sa katawan. So, ini-encourage din po natin ito. And then may mga chips po tayo. Marami po tayo mga chips. May mga shared service facilities din po kasi tayo na ibinigay po dito. So, kompleto po. From the shared service facilities, may mga training po. Of course, andyan yung walang katapusang Inabel po natin, sir. Andyan po yung mga Inabel. So, mga non-food products. Mga food products, mga Inabel, yung mga creative industries po natin, andyan po. So, amin po nga taga Region 1, Pangasinan, La Union, Ilocos Norte, Ilocos Sur, suportahan po natin. Support po natin yung ating mga local MSMEs. So pagkakataon nyo na po ito na kung hindi pa kayo nakabalik sa atin sa Region 1, please support us po. Nandito po kami sa Festival Mall, October 22 to 26 po. Kikita tayo Apo Ijaykan, supportahan po natin ang mga gawang lokal. So marami pong salamat. Thank you, Director Merly. Sabi nga ni Director Evangeline ay nakaka-bounce back na ang mga Ilocano tourism sites natin. Ma'am, paki-invite din ho sila. Opo, mamasyal na po tayo sa Region 1. Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. So, kung gusto niyo pong mag-book ng mga tours ninyo, punta lang po kayo sa Festival Mall. Yung mga hindi niyo nakikitang mga lugar, andun po sila, kagaya ng Dumalneg. Naririnig niyo ba ang Dumaldeg? Sa Ilocos Norte yan. Bani, Pangasinan. So, andun po sila ngayon sa mga booths nila. So, mag-book na po kayo ng inyong mga travels at malapit na po ang Undas. Bakasyon na naman yan, bukod sa Pasko. So, andun po sila na ready to give the tour packages that you want. Ayan. At ang magandang kapatid po ni Kuya Bembol Rocco, si Doña Cecilia. Ma'am, paki-invite din ho sila. Pero puro bangus lang ho ang product ko ninyo. Opo. Okay. Saan kayo kumukuha ng bote? Ini-import nyo pa? Dito rin, dito local. rin. Okay. Sige ma'am, please invite them. Inaanyayahan po namin kayo pumunta sa Festival Mall. Nandoon makukuha ninyo yung mga presyong direct from the supply manufacturer. Kaya mura kaysa sa bibili mo pa sa labas. At saka pwede kayong tumanggap ng orders, di ba? Yes. Ng bulk order. Ayan, oo. Tsaka for as long as pinalalakas natin ang mga shared service facilities natin, ano ha? Yan ang dapat na dagdagan ng pondo eh. Di ba? Para mapalakas natin ang ating mga MSMEs. Ranyag, Tiamyanan Trade and Travel Expo 2025, October 22 hanggang 26 sa Festival Mall dyan po sa Alabang, sa Muntinlupa City. Diyos na Gina, maraming salamat po. Thank you. Ayan, ha?
Magandang umaga, Pilipinas! May pahabol pa tayong report, Nartates. Pinagulong na ang dismisa laban sa mga pulis na suspect sa pagpatay sa Barangay Kagawad at partner nito sa Ilocos Norte. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52, na imbag na bigat na Edniel. Kuya Angel, ipinag-utos na nga ni Acting PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr. ang summary dismissal proceedings laban sa pulis na isinasangkot sa pagpaslang sa Barangay Kagawad at live-in partner nito sa San Nicolas, Ilocos Norte. Ayon kay Nartates, makikipag-ugnayan ng Internal Affairs Service ng PNP sa lokal na pulisya para sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng reklamo laban sa pulis na may ranggong korporal. Una nang naarrestos ay kinasang follow-up operation ng suspect na nakatalaga sa Tourist Police Unit ng Ilocos Norte Provincial Police Office. Batay sa inisyal na pagsisiyasat, kumakain lamang sa beranda ng kanilang tahanan ng biktimang sina Joshua Bernardo at kinakasamang Eloisa Bonilla ng pagbarili ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Dead on the spot si Bernardo habang nagawa pang dalhin sa pagamutan si Bonilla pero pinamabot ng buhay. Nakatakas sa mga gunman bago tinakma sa hiwalay na araw ay hindi muna pinangalan ng korporal. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang PNP sa pamilya ng mga biktima kasabay ng pagtiyak na isinasulong na hustisya. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, saan yung report ni Giselle? Wala na? Ano na? Okay. Anyway, antabayan po ninyo, susunod na ang 2x2 at ang ACS Balita sa ilang saglit. Magandang umaga, Pilipinas! At ngayon po na ating panawagan sa inyo sa tuwi-tuwi na magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Sopho Archen. Ang isa pong psychologist, writer at influencer. Ang sabi niya, intelligence is rare in a society that rewards stupidity. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Susunod na ang Alta Media Icon Awards winner for Best Radio Program for 2025, ang 2x2. ACS Balita, susunod na. Oras sa buong kapuluan, 6:00 na ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! This time check is